Panginoon sa ating pamilya at kung paano tayo magiging mahusay na tagapagdala ng pabalita ng Panginoon. Ang inyo pong tagapaglingkod, Pastor Rick Riano. At nawa, kayo po ay nasa mabuting kalagayan at inanyayahan namin po kayo tuwing araw po ng linggo, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito po sa hintilan ng 101.3 radyo natin. Ang inyo pong tagapaglingkod, Brother Jomer Taihon. Sa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kaibigan, minamahal po naming mga kapatid. Sa oras pong ito ay naliligayahan po kami na muling tayo po ay magkakasama-sama. Na muli po ay dumating muli ang takdang oras na sumahimpapuwid po ang programang Ligaya ng Buhay Ministry. Kaya po sa pangalan po ng Northern Tablas District of the Seventh-day Adventist Church ay sumasa inyo pong mga tahanan sa mga oras na ito ang programang Ligaya ng Buhay Ministry. At kayo po ay nakikinig mga kaibigan sa paborito at patuloy po natin tinatangkilik na hinfilan ng 101.3 radyo natin. At sa oras na ito mga kaibigan, mga kapatid, kasama po natin ang ating pong partner, ang ating pong butihing district pastor, Pastor Ricardo Riano. Pastor, kamusta kayo? Magandang hapon po sa lahat, sa ating mga magiliw ng mga tagapakinig, taga-subaybay ng ating programa Ligaya ng Buhay Ministry dito po sa 101.3 Udyungan, radyo natin. Sa muli po, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at inyo nawang subaybayan ito. Amin kayong inanyayahan na sa isang oras po na talakayan ay bigyan po ng magandang oras, panahon ang ating programa upang sa ganon, sama-sama po tayo na makinabang. Ayan po, sa oras na ito mga kaibigan, bago po natin buksan ang ating programa sa pamagitan po ng isang panalangin, ay maririnig po natin ang theme song ng ating pong programa ngayong hapon. Ay itarating atin silang pasiglahin na pagkain at gamot at damit ating iabot. Ang Diyos naway huwag sisihin sa mga bagyong dumating, pagkat siya lamang ang may hawak sa buhay at kaligtasan natin. Ating silang sagipin, mga kababayan natin, upang sila'y makabangon sa sapunan dumating. Sa paglubog ng araw, may bukas pa
sundin. Handog ito ng Diyos sa atin upang siya ay ating sundin. Ating sinasagipin mga kababayan natin. Tayo po ay manalangin. Mahabagin po naming Diyos, kapurihan at karangalan na kami po ay sama-samang dumunog sa inyo pong dakilang pangalan sa oras pong ito. Sa oras pong ito, mahal naming Diyos, tinatagubilin po namin ang aming pong pag-aaral, pakikinig, paghahasik ng mga butil ng katotohanan, naway sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, maunawaan namin, maunawaan ng aming mga kaibigan at ay maging daan tungo sa pagkakilala sa aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming pong samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, isa pong magandang hapon po, mga minamahal kong mga kaibigan. Welcome po kayo sa ating pong programa, Ligay ng Buhay Ministry. Welcome po ang ating pong mga kaibigan sa Facebook, sa YouTube, karadyo natin. Salamat po sa inyo pong panonood. Salamat po sa inyo pong pakikinig. At ngayong oras na ito ay hindi po natin nakakalimutan na batiin po natin ang Romblon Mission of the Seventh-day Adventist Church, Adventist Leaders, Pastor Orly Pahilan, siya ang ating pong President, Officers and Directors, Sir Dennis Federico, Pastor Jan Panganiban, Pastor Jerome Pereira, at sa lahat po ng mga district pastors at leaders na binubuo ng 11 distrito dito po sa sinasakupan ng Romblon Mission of the Seventh-day Adventist Church. Pastor? Sa atin din pong mga kasamahan dyan sa mission, ang ating mga ladies, Ma'am Love Pahilan, Ma'am Vance Federico, Ma'am Janet Pereira, Ma'am Wian, enjoy ka lang po dyan sa Romblon at hindi pa po natatapos ang iyong ginagawa dyan o talagang mahigpit lang po dyan. Kaya ingat lang po ma'am, mga kapatid natin dyan sa Romblon. At Sir Lowen, at yung ating bagong kasama dyan, Brother Yisrael Murada. At sa tatlo natin na mga bayan na nasakupan po ng Remnant Association, ang bayan ng Santa Maria, bayan ng San Agustin, at bayan ng Calatrava. Ang atin pong mga church leader po sa bawat nasakupan ng bawat iglesia. Magandang hapon po sa inyo, yung ating mga kaibigan na sumusubaybay sa palibot po dito sa Udjongan area at sa lahat ng naabutan ng ating pabalita. Ang aking pamilya dyan po sa Sibuyan, kamusta po kayo? At pagpalain tayo ng Panginoon sa hapong ito. Ayan po mga kaibigan, at ating pong pinapasalamat, Pastor, ang matagumpay na gawain natin. Oho. Noong nakaraang Sabado sa ating pong sinagawa na mass baptism ng ating pong care group evangelism. At sa ngayon po mga kaibigan ay patuloy po nating binabati at nasasalamatan po ang ating pong mga mahal na mga sponsor, Brother Ariel Ponte, Pastor Ricardo Teriano, Mr. and Mrs. J.C. Padre Ragao, Ma'am Nalin Butin, Ma'am Susan Dayok, Ma'am Melissa Palcotela, Brother Bongbong and Ma'am Luistro, Willie and Sally Molena, Brother Rene Pames, Ma'am Lumi de la Cruz, Ma'am Ruby Maestro, Sir Bernie Pinakan, Sir Boyser Pinakan, maging po sa Iglesia ng Pangulo Seventh-day Adventist Church, at lalong higit kay Mr. and Mrs. Wally Anyuso. Salamat po mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo pong walang sawang suporta sa ating pong gawain sa ministeryo ng ating ikauunlad at ikalalago ng kaharian ng ating Panginoon.
Tunay nga po na ito'y makabuluhan sa bawat sandali na tayo ay nagkakasama. Sa isang oras lamang mga minamahal, atin pong lubos na maunawaan kung ano ang kalooban ng Panginoon, anong panukala niya para sa atin. At tayo rin naman ay maging handa sa mga darating na mga bagay na hindi natin inasahan, higit sa lahat ngayong panahon ng pandemya. Halos ay naaalarma ang ating mga kaibigan sa iba't ibang lugar dito po sa probinsya ng Romblon. Kaya ingat lang po mga kaibigan, mga kapatid. Sumunod lang po tayo sa protocol na kung ano ang pinapairal po sa bawat lugar natin para maging masaya lang, ayos lang ang ating kalagayan, ang ating pamumuhay. At ngayong hapon mga kaibigan, bago po tayo tumungo sa ating aralin, ay nais po natin na dumako sa sa espesyal na panalangin para paso sa ating mga mahal na Opo. mga sponsor. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, purihin ang iyong dakilang pangalan sapagkat hayag ang iyong katotohanan, ang iyong mga paggaling at pagsuporta sa bawat isa. Sa panahon ngayon po na limitado ang lahat ng mga pagkilos, halos apektado po ang pamumuhay, ang ekonomiya. Bagamat ang inyo pong mahal na mga anak na nag-sponsor po sa Ligaya ng Buhay Ministry at dito po sa mga himpapawid sa radyo natin 101.3 Udyungan, ay inyo pong patuloy na sinusuportahan, ginagabayan, at nagiging daluyan po sila ng mga pagpapala upang patuloy po na marinig, mapakinabangan po ang programang ito saan man po naabot at naging pagpapala sa mga kaibigan, mga kapatid na tumatangkilik nito. Dakilang Ama, sama-sama kaming bendisyonan ang iyong mga mahal na mga anak na ginagamit kasangkapan para mapaunlad pa ang programa ng Ligaya ng Buhay. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At ngayon po mga minamahal kong mga kaibigan ay hindi natin nakakalimutan na batiin ang ating kaibigan si Sir Adones, no? Pastor. Sa yung ating sa ganun po ay nabila natin ang ating sasakyan, no? At sa ngayon po ay ating binabati ang kanyang mga kasamahan, ang kanyang mga bata diyan, ang kanyang mga katuwang sa kanyang sasagawa na ayos ng mga sasakyan. So, ngayon pong hapon mga kaibigan ay kung kayo po ay meron pong mga Biblia sa inyong mga cellphone, sa inyong pong mga tahanan, ay hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Tayo po ay tutungo na sa ating aralin ngayong hapon. Ang paksa na ating pag-aaralan ay may pamagat na makabagong propeta at mga pangitain. Ito po'y isang pag-aaral mga minamahal na ating matutunghayan o makikita, ating mapag-alaman po sa ngayon po sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang Panginoon ay gumagamit ng kanyang mga propeta, kanyang tinawagan ng mga anak upang maipahayag ang kanyang pabalita. Ganon din, magbigay ng mga paalaala, babala sa lahat ng mga tao. Simula pa noong unang panahon at hanggang sa kasalukuyan. Kaya tiyatawag po ang ating paksa, makabagong propeta at mga pangitain. Ang mga propeta, mga kaibigan, ay mga taong pinarangalan ng Diyos. Sa aklat po ng Revelation ay binabanggit ng makalawang beses o 12 beses ng isang anghel na kanyang itinuturing ang mga propeta na kaniyang mga kapatid. Isang dosenang beses binabanggit ng Apokalipsis ang tunay o di tunay na mga propeta. At dahil dito, ang mga propeta sa matandang tipan ay nagbabalik sa isipan ng mga manggagawa na gumagawa ng mga himala na may dakilang katapangan
at kapangyarihan. Kaya po, natukoy si Daniel, ang propeta, ay punong ministro ng dalawang kilalang pansanlibutang kaharian. Kaya si Moses ay isang walang kapares na propeta, ay pinuno ng isang bansa. Hindi lang pala si propeta Daniel, pastor. Oho. Kabilang din si propeta Moses na At maging si propeta Isaias ay binabanggit din. Yan. Ay napakabisa at kapani-paniwala, kaya siya ay pinatay ng isang masamang hari sa pamamagitan ng paglagari sa kanyang katawan. opo. Ay matindi ito, partner. Yung mga tinawagan ng Panginoon, mga propeta ay nagdanas at hanggang sa kamatayan, Mhm. marami silang mababait na mga karanasan. Opo. Ibig sabihin, pastor, itong mga naunang mga propeta ng Panginoon ay hindi basta-basta yung kailang karanasan. At talagang sangayon po sa record, hayagan Mhm. na ang Panginoon ay nakikipag-usap sa kanila. Sangayon po sa sinasabi ng tala sa mga Biblia. Mhm. At sangayon po sa iba't ibang mga referensya na kung saan ay mga patotoo na ang tanging kasagutan, mga minamahal kong mga kaibigan, kung tayo maraming katanungan tungkol sa iba't ibang mga propeta, ay tanging nanggagaling lamang sa banal na kasulatan na kinasihan ng banal na espiritu. Ang iglesia ay may malaking utang na loob sa mga propeta na halos ay hindi masukat. Si Jesus ay wala tayong propeta. Maging si Juan ba ay muling propeta na ginamit ni Jesus? Bakit kapag ikaw ay nakapagtagpo ng isang taong nagsasabi na siya ay isang propeta, ano ang iyong gagawin? Ang Diyos ba ay nagsasalita pa rin sa pamagitan ng propeta ngayon? O mga minamahal kong mga kaibigan, ito yung mga katanungan na marahil po ay pagbibigyan po natin, pastor, ng kasagutan. Totoo po yan, mga minamahal na mga kaibigan. At maraming mga tinatawag na modernong mga propeta na sinasabi po ng ilan, katulad itong mga paniniwala, ang mga psychic, Opo. ang mga astrologers, Mhm. sila ba rin ay mga propeta kung Aha. tutukuyin natin sa panahon ngayon? At ito ay mapag-aralan natin, mga minamahal kong mga kaibigan, sangayon po sa banal na kasulatan po ng alamin po natin upang tayo po ay hindi magkamali sa ating pong mga sariling mga haka-haka, hindi tayo magkaroon ng sariling pagpapaliwanag. Tunghayan po natin sa banal na kasulatan kung sila nga ba talaga ay tunay na mga propeta ng Diyos. Kaya po, ating unang pag-uusapan ngayon, para sa lubos na ikaunawa natin, mga kaibigan, ang katanungan po na paano ang Diyos ay nakikipag-ugnay. Opo. Ang aklat po ng Apokalipsis, mga kaibigan, ay siyang pangunahing halimbawa kung paano ang kaloob na propesiya ay gumagawa. Ang ilan sa mga unang talata na nagpapaliwanag ng mga hakbang kung paano napaparating ng Diyos ang pabalita sa tao, ay narito po ang ilang mga hakbang. Sangayon po sa isang aklat, sa aklat po, pastor, ng Revelation, ang talata ay 1 hanggang 4, ay meron po tayong mababasa at nariyan po ang kasagutan. At atin pong babasahin, una, talatang 1 rin hanggang 4, ang sabi po rito. Ang apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatuwid ang mga bagay na narapat mangyaring madali, at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan. 2. Na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Hesukristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Talatang 3. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na.
Si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia o Asya, biyaya ang sumasa inyo nawa at kapayapaang mula doon sa kanya na ngayon at nang nakaraan at darating at muli mula sa 7 iglesia o 7 espiritu na nasa harapan ng kanyang luklukan. Dito po, partner, binabanggit sa talatang una Opo. na ano-ano ang mga hakbang nito ay ipinagkakaloob ng Diyos ang pabalita kay Jesus mismo. Mhm. Ang tiyatawag na revelasyon o pagpapahayag, apokalipsis, ito mismo ang tiyatawag na kapahayagan Oho. ng ating Panginoong Hesus. Ayan. At dyan sa aklat ng Apokalipsis, mga kaibigan, ay dyan nakatala at dyan na ipinahayag ang mga bagay na mangyayari at mga bagay na mangyayari pa Apo. sa ating kapanahunan. So, ngayon mga kaibigan, kanino kaya ipinapahayag ng Diyos ang kanyang mga panukala sa mga hinaharap? Halimbawa po, sa panahon natin ngayon, kanino kaya kanyang ipinapahayag yung mga mangyayari pa o di kaya ay mga nangyari na? Oho. Ito po isang mahalagang katanungan at ang banal na kasulatan ay may kasagutan. Sa ngayon po sa sinasabi ni Propeta Amos, dito po sa Kabanata 3, ang talata ay 7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Mhm. Binabanggit, partner, mga Opo. propeta. Sa mga propeta, ay wala pong ibang tinutukoy ng tao rito, kundi ang papahayag ng Diyos Mhm. ay tunay na ang panukala ay maiharap sangayon po sa pinili niya ng mga propeta. Yan. Tamang katotohanan mga kaibigan na ang sabi ng Biblia na ating pong binasa ay totoo o tunay na walang ibang gagawin ang Diyos sa ating buhay kundi kanyang ihayag yung mga bagay na hindi pa natin nalalaman. Ayaw mo man, ayaw mo mang makinig, ayaw mo mang malaman ang katotohanan, ayaw mo mang makilala ang ating Panginoong Hesus, ay wala siyang ibang gagawin, mithiin sa ating buhay, kundi ihayag pa yung mga bagay na hindi pa natin nalalaman at siya'y gagamit ng mga lingkod niya, mga propeta. At hindi lang po sa bagay na yon nagaganap, partner, ang pagpapahayag ng ating Panginoon. Opo. Hindi lang sa hayagang salita, Mhm. hindi lang sa paggamit ng propeta din, kundi sang-ayon po na rin sa ating kanya-kanya na mga karanasan. Sa ating buhay, Mhm. sa ating mga pakikitungo Mhm. sa ating kapwa o sa mga sitwasyon na dumarating sa ating buhay, doon po mahayag kung paano ang Panginoon ay nangungusap. Gusto niya na ipaabot sa atin ang ganitong bagay, hindi sa tuwirang salita, kundi maging sa mga sitwasyon o mga kaganapan. Yan. At marami po yan sa ating kapanahunan ngayon, mga kaibigan, na marahil may mga challenge pa, Pastor eh. Opo. O sige nga, sabihin mo nga kung ikaw ang tunay na propeta, ano bang kalooban ng Diyos ngayon? Katulad ngayon, partner, panahon ng pandemya, Opo. ano ba ang nilalayo ng ating Diyos Opo. para sa iyo, para sa akin, sa ating Mhm. lahat? Opo. Paano natin ito bibigyan ng kasagutan o kahulugan ang mga nangyayaring ito sa ating buhay? Paano ang Panginoon ay nangungusap tungkol dito? Mhm. Siya ba ngayon ay magpapadala ng propeta at magsasabi ng ganito? O ano kaya ang kalooban ng Panginoon na siyang pwede na maganap na ating maalaman na ito pala ay panukala ng Diyos na mangyari o ating mararanasan? Hindi pwedeng sabihin natin ay ang Diyos ay nagpakita. Kasi kung magpakita sa atin ng Panginoon, baka delikado. Delikado mga kaibigan. Marahil ay tayo matatakot, marahil ano ang mangyayari sa atin. Kaya dito po ay pinag-aaral natin mga kaibigan na ipinapahayag po ng Diyos ang panukala niya sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Ngayon, saan kumukuha ng pabalita ang mga tunay na propeta? Ayan po, napakaganda. Sapagkat dito po natin na makikita na ang propeta kung siya ay totoo Mhm. o hindi. Kaya Oho. po, saan siya kumukuha ng pabalita? Ito po ay
sa pagpapatotoo ni San Pedro sa kanyang aklat sa ikalawang Pedro, Opo. ang kabanata ay 1, ang talata ay 21, at ganito po ang pagpapahayag. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, Mhm. kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Partner, Mhm. ay meron bang pag-aalinlangan tungkol sa sinasabi na ba na kasulatan na ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na ang katotohanan po sila ay nangaudyukan ng banal na Espiritu. Gumawa ang Opo. banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Siya ang nagpahayag ng katotohanan. Siya nga ang tinatawag na tagapagsalita mula sa Diyos na ito ay isinalin, ginamit Opo. ang tao sa anumang kakayanan meron siya, anumang libil ang kanyang pamumuhay o antas ng edukasyon. Kapag ginusto ng Panginoon, kikilusin ang banal na Espiritu at magsasalita ka. Mangyayari ito, kaibigan, sapagkat lulukoban ka ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Yan. So, ibig sabihin, Pastor, sa madaling salita, kumuha ng ang pabalita ng ating Panginoon ay sila ay inudyukan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Oho. Pasin po natin ha, Mhm. inudyukan ng banal na Espiritu at hindi Espiritu lang. Yo. Kasi pag sinabing Espiritu, kapag ito ang naging nabasa natin na sinabi ng banal na kasulatan, ay marami po ang mag-aangkin dito na Espiritu. Oho. May Espiritu ng Diyos Mhm. at may Espiritu ng Diablo. Mhm. Kaya po, atin pong papansinin dito, ang sinasabi po, inudyukan ng Espiritu Santo. At ito ay mula sa Diyos at hindi sa kung ano pa mang galing na uri ng Espiritu. Opo. Oho. So, malinaw po yan, mga kaibigan. Hindi po yan Espiritu ni Satanas, no? Oho. Kundi yan po ay Espiritu Santo ng ating pong Panginoon. Ngayon, Pastor, kailangan Opo. ba na ang isang propeta ay sumulat ng aklat upang mapatunayan na siya ay tunay at may kapangyarihan? Ay hindi po. Sapagkat kung sinasabi po na may 12 tunay na propeta Mhm. na binanggit sa Biblia na hindi sumulat ng isang aklat. Mhm. May tinutukoy po ha, kabilang dito ay si Juan Bautista Opo. na sinabi ni Jesus na walang lalong higit na dakila kaysa kanya. Mhm. Wala siyang sinulat na aklat, partner, pero Opo. siya po ay kinilala mismo ng ating Panginoong Hesus na siya ay isang dakila. Mhm. At ang sabi nga, si Juan Bautista ang siyang umuuna Opo. sa kanyang daan Mhm. upang ipahayag ang katotohanan. Ayan. Nagsalita si Juan Bautista, Mhm. narito ang kordero na umaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yan. Yan po ang kanyang sigaw sa ilang. Kaya si Juan ay kinikilala din na isang sugo, isang propeta ng Diyos na magpapahayag ng salita ng Panginoon sa paghahanda sa kanyang daan. Pero wala siyang sinulat, partner. Opo. Na aklat. So, yan po ay malinaw, mga kaibigan, na binabanggit po ng banal na kasulatan na sinasabi doon sa ating pong binasa na hindi po kailangan ng isang propeta na siya ay sumulat, no? Na sapagkat ayon po doon sa talata na ating binasa, ayon po ay inudyukan ng banal na espiritu ng ating pong Panginoon. Ngayon, mga minamahal kong mga kaibigan, itong katanungang ito, Pastor, ay marahil katanungan ito ng karamihan at marami din na nagtatanong ng ganitong katanungan na ang Diyos ba ay gumagamit ng mga babae sa pagbibigay ng mga propesya? Iyan po, partner, ay isa sa mga issue Yan. patungkol po sa tinatawag na mayroong karapatan Oho. na gumamit o magdala ng pabalita ng ating Panginoon. Mhm. Kung ang binabanggit po na ang Diyos ba ay gumagamit ng mga babae sa pagbibigay ng propesya? Opo.
Partner, opo, Mhm. gumagamit ang Panginoon. Mhm. Kaya po, kung ating papansinin sa banal na kasulatan, may ilang kababaihan ang binabanggit o binanggit sa Biblia Oho. bilang mga propeta. Katulad po si Ana, Mhm. nakatala po ito sa Lucas. Mhm. Si Miriam naman ay nakatala din ito sa Aklat ng Exodus. Mhm. Si Deborah, Opo. doon sa Judges. Meron pang iba katulad si Hulda, Yan. at ang sa Bagong Tipan naman ay ang mga apat na anak ng mga babae ni Pilipi. Opo. Oho. Kaya gumagamit ang Panginoon ng mga kababaihan Mhm. na magsasalita ng kanyang pabalita o magpapahayag ng kanyang kalooban. Kaya ibig sabihin, Pastor, ang isang babae pwede pala maging elder. Pwede po. Oho. Ay ito na ay ipinapahayag na ng banal na kasulatan na Opo. naganap na nung unang panahon. Mhm. Yan. Oho. So, maging lalaki ka man, maging babae ka man, ay gagamitin tayo ng Panginoon, mga kaibigan. Oho. So, yan yung ating pong, at marami naman tayong mga reference. Hindi po ito sa haka-haka lamang natin, kundi yan po ay nakalagay. Hindi yan pala palagay, mga minamahal kong mga kaibigan. Ngayon, nangako ba ang Diyos na gagamit siya ng mga propeta sa huling araw, Pastor? Sa paggamit ng Diyos ng mga propeta para ngayong sa huling araw na ito, Mhm. ay upo, Mhm. gumamit ang Panginoon. At ito po ay ang kapapahayag nito ay nakatala po sa Aklat ni Joel. Opo. Ang kabanata po ay 2, mga talatang 28 hanggang 31. Ito po ang pagpapahayag. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, Mhm. at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga guhula. Ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. Talatang 29. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking espiritu. Mhm. 30. At ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy, at mga haliging usok. At ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Totoo po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa ayon po sa kay Propeta Joel na nangako ang Diyos na siya ay gagamit ng mga propeta sa huling araw. Mapalalaki ka man o makababae, magkakaroon ka ng karapatan. Sang-ayon po kung paano ka gagamitin ng Panginoon sa bagay na ikaw ay magpapahayag ng kanyang salita. So, yan, Pastor, ay binabanggit dyan sa ating mga reference at maging sa banal na kasulatan na sa huling araw ay walang pinipili. Wala po. Lalaki ka man, babae ka man, ay gagamit ang Panginoon na mga kanyang mga propeta sa huling araw. At siyempre, mga kaibigan, Pastor, ay sa kanyang mga lingkod na mga propeta, siyempre meron niyang mga kaloob na espiritual. Ay, totoo po yan. Aha. At dito po, partner, katulad lang po sa isang katanungan Mhm. tungkol po sa kaloob na spiritual. Nang si Jesus ay umakyat sa langit, Opo. siya ay nagbigay ng mga kaloob para sa iglesia. Mhm. Kaya, ano-ano kaya ang mga kaloob na ito? Yan. Aha. So, alamin natin mga kaibigan kung ano-ano ba yung mga kaloob na yan. Pero bago po yan, ay ang ating isa sa mga singer po ng ating pong programa ay siya ay nagpadala sa atin ng isang awitin at hayaan po ninyo na pakinggan po natin ng isang awitin handog papuri po sa ating pong Panginoon. Panginoon,
Diyos, naglalayag sa gitna ng karagatan, bagyo talon sa tinhumampas, tinatitinag ating sinasakyan, pagkat si Kristo ang ating kapitan. Malapit na tayo'y magkarating sa dalampasigan ng Diyos na nagtitipid. Doon tayo dadalhin ni Jesus sa isang dako, wala nang pagsuko. Naglalaya sa gitna ng karagatan, bagyo talon sa tinhumampas, tinatitinag ating sinasakyan, pagkat si Kristo ang ating kapitan. Pagkat si Kristo, pagkat si Kristo ang ating kapitan. Salamat po ng marami sa ating isang kapatid na ito, si Brother Felix. Salamat po sa inyong pinadala sa amin ng isang awitin handog sa ating Panginoon na yan ay napakagandang awitin. Siya po mismo ang gumawa ng kantang yan. Palakpakan natin. Salamat po. At sa ngayon mga kaibigan, patuloy po kayo nakikinig sa ating pong himpilan ng radyo natin 101.3 Udyungan. At patuloy po na sumasa yung tahanan ng programang Ligaya ng Buhay Ministry. Ngayon mga kaibigan, sagutin po natin yung katanungan na ano-ano ang mga kaloob, no? Kaloob. Meron pong binabanggit sa aklat po ng Efeso, Pastor. Opo. 4, ang talata po ay 7 hanggang 11. Sa mga talatang ito, 7, 8 at 11, binabanggit po ang ganito. Opo. Datapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. 8. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Sa talatang 11 ay ganito po ang sinasabi. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro. Marami pong binanggat, partner. Opo. Iba-iba. Iba-iba na mga profesyon, ang mga Oo. katangian ng tao na nakikita natin sa ating lipunan. Yan. So, dyan ay maliwanag, Pastor, sa iyong binasa Oho. na ang Diyos ay talaga'y nagbigay ng iba't ibang mga kaloob na pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at Oo. ang mga iba'y propeta, ang iba'y mga ebanghelyo, at ang iba'y mga guro. Ayan. Mhm. Mm. At saan kaya tayo nabibilang doon? Tayo nabibilang sa ebanghelista. Yan. Evangelista at pastor. Pastor. Oo. Yan. At kayo naman na aming mga kaibigan, kayo ay mga guro. Yan. Ayan. At sa iba pang mga pamaraan ng pagtawag ng Panginoon, ay makabuluhan talaga na papansinin natin na
may tinatawag ang Diyos Mhm. sang-ayon po sa kanyang kaloob. Yan. Kaya kanya-kanya, merong kanya-kanyang spiritual gift, mga minamahal kong mga kaibigan, Aha. na kung saan po ay akong ating pong papansinin, inihanay ni Jesus ang mga propeta bilang ikalawang mga halaga. So, Opo. kumbaga yan ay sunod-sunod, pastor eh. Ayan po. Oh, totoo. sunod-sunod. Oho. Hanay-hanay sila. Oho, mga minamahal kong mga kaibigan. Kaya dito po ating mapapansin natin, mga mahal na mga kaibigan, na walang dapat na ikabahala tayo. Opo. Isipin ba natin na tayo ay isang mahinang tao? Kung sa iyo namang kahinaan, ikaw ay gagamitin ng Panginoon Mm. sa pamaraan na ikaw ay makapaglingkod sang ayon po sa iyong kakayahan, mangyayari po. Mm. Kung ikaw naman ay isang tanyag na tao, at doon ay gagamitin ka ng Panginoon sa iyong pagiging tanyag upang mayahayag ang kanyang pabalita, ay napakaganda po yun. Pobre ka man, ay Mhm. pero gagamitin ka yung pagiging mahirap ng Panginoon upang maabot ang mga tao. Gagawin ng Panginoon yun. O kaya ikaw ay mayaman, gagamitin ng Panginoon sa ayon po sa kakayahan na meron ka. Kaya po, binabanggit na sa katanungan, partner, na ganito po, Opo. bakit ibinigay ang mga kaloob na ito? Ayan. Iba-iba ang uri ng tao. Eh. Opo. Nabanggit po kanina ang pagkakahanay, pero ang katanungan, bakit ibinigay ang mga kaloob na ito? Diretsahin natin. Yung nasa aklat ng Epeso 4 ang talatay 12. Diyan nakatala yung kung bakit ibinigay ang mga kaloob. Merong dahilan eh. Babasahin natin, partner, Opo. upang sa lubos na ikakatuto at malalaman ng ating mga kaibigan at tayo rin naman. Ang sabi po sa talatang 12, Opo. 4 ng Episo, sa ikakasakdal ng mga banal, Mhm. sa gawaing paglilingkod, Yan. sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Yan. Opo. Gawaing paglilingkod. Yan. Ay, napakaganda, no? Opo. Gawaing paglilingkod Oo. at hindi sa kung ano paman, mahal na kaibigan. Kung ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng ganitong talento, ay una mong pasalamatan ng Panginoon. Opo. Sapagkat hindi mo ito maaaring magamit sa iyong pangsarili. Mhm. O pwede mo magamit ito sa iyong pansarili pero hindi tatagal. Opo. At aalisin ito ng Panginoon sa iyo. Kaya marami pa din ang nagsasabi, Mhm. ang tao na yan ay masama naman, Oho. masamang ugali. Mhm. Pero bakit ay parang pinagpapala ng Opo. Panginoon? Mhm. Pero huwag tayong maingit, mga mahal na kaibigan, Opo. sapagkat hindi yan tatagal. Yan ay ibinigay ng Diyos sapagkat mahal niya ang lahat ng tao. Ang Oh, sabi pero sa- may panahon, partner, na Opo. talagang bibigyan siya ng disiplina ng Yan, Diyos. opo. Oho. At iba pa nagsasabi na kung alin pa yung mabait sa yung unang nauna. Ganun, no? Pero ang dami talagang mga katanungan. Pero dito partner binabanggit. Oho. Kaya pala meron tayong mga kaloob Mhm. ay dahil sa ikakasakdal Yan. ng mga banal. Tayo ng mga Mhm. anak ng Diyos na kakaalam ng kakatotohanan ay magtutulungan sa mga bagay na ito. Mhm. Magkakaisa tayo. Pag sinabing sa ikasasakdal, ito po ay walang halo na ito ay mayroon tayong inggitan, Opo. mayroong pag-aaway, Mhm. may pagkakampi-kampi, pagkakanya-kanya, hindi po yun. Oho. Hindi magaganap ang tinatawag na pagkasakdal kung tayo ay may ganoong mga pag-uugali na hindi maganda. Kaya po, dapat tayo ay magkaisa sapagkat isa pa rin sa mga layunin, partner, upang ito ay magagamit lamang Opo. sa paglilingkod. Yan. Yan ang Opo. napakaganda dyan. Mhm. At bukod doon, mga minamahal kong mga kaibigan, hindi lang sa ikasasakdal, hindi lang magamit sa paglilingkod, kundi sa huli ay ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya yan po ang ating layunin. Mayroon tayong mga evangelism, yung ating care group evangelism na ginagawa, Opo. sapagkat ating kinikilala na tayong lahat ay katawan Mhm. ni Kristo, siya ang ulo. Opo. Ay bakit bakit ay yung para bang hindi natin na bibigyan ng pansin ng ating mahal na mga kaibigan, Mhm. na hindi natin isasama kung anong mayroon tayo na kaligayahan, na mayroong ligaya ng buhay Opo. kay Kristo. Sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya tayo ay
binibigyan ng pabalita ng Diyos upang tayo ay maging isa Yan. at hindi tayo watak-watak sapagat ang gusto ng Panginoon, hindi siya pumarito sa mga matuwid na, Opo. kundi siya ay pumarito sa mga makasalanan. Gusto niya nga maging matibay Mhm. tayo bilang kanyang katawan. Yan. So, napakalinaw mga kaibigan na nahayag na kung ano po ang spiritual gift ng ating pong Panginoon. Ngayon, mga minamahal kong mga kaibigan, Pastor, gaano kaya katagal mananatili ang kaloob na ito? Maganda pa rin nga mga katanungan, partner, no? Opo. Sapagkat nagpapatuloy na nagpapahiwatig si San Pablo, Oho. dito po naman sa kabanatang 4, patuloy po ang talatang 13. Ang sabi po ay ganito, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya Oho. at ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Opo. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan Mhm. ng kapuspusan ni Kristo. Mhm. Ay napakaganda palang layunin ng ating Panginoon, partner. Opo. Kung bakit nahayag ang pabalitang ito na tayo binigyan ng karapatan sang-ayon sa ating kanya-kanya ng mga kaloob. Mhm. At kung bakit ibinigay ito, ngayon naman, ay kung gaano katagal na Oh. mananatili, ang sabi po, hanggang sa abutin natin. Oho. Ay hanggang saan pa lang kaya tayo ngayon? Ay, baka lampas lang ng Oho. konting kalate. Nagsisimula pa lang? Tayo ba'y nagsisimula pa lang? Nangangalahati na o ando na sa mataas na antas? Nagsisimula pa lang, pagod na eh. Ay, hindi po maganda yun. O, sabi po ay, hanggang sa abutin nating lahat, ha? Opo, opo. Hindi isa lang tumutukoy sa isa, sa isang tao o ilan, Mhm. kundi nating lahat Mhm. ang pagkakaisa ng pananampalataya. Yan. Magkakaisa tayo sa pananampalataya. Ay paano kaya kung hindi pa maabot yung nagkakaisa pa ng palataya? Hindi pa. Ay wala pa kaya nga Wala pa. may panahon, partner. Mhm. Ito yung ating ginagawa. Opo. Layunin natin na ipahayag sa ating mga kaibigan Mhm. ang katotohanan tungkol sa Diyos Opo. at ang ating layunin naman na gumagawa tayo bahay-bahay o sa Mhm. ibang mga lugar sa pamagitan po ng Care Group Ministry upang mapaabutan po ng pabalita sapagkat kinakailangan po na maabot natin ang pagkakaisa Yan. ng pananampalataya. Yan. At ano pang dagdag doon, partner, sa At- sinasabi pa? At Oho. kung ating papansinin, ang mga kaloob na ito, kabilang ang mga propeta, ay mananatili sa iglesia hanggang ang lahat ay lubusang maging katulad ni Kristo. Yan po ang sukdulan, partner. Mhm. Pinakagul po natin. Mhm. Hanggang doon sa pinakasukdulan Opo. na ating makilala. Itatawag na the full stature of Jesus Christ. Maabot po natin yun, mga minamahal. Kaya po, mayroong bahagdan yan eh. Hagdan-hagdan ba? Opo. Step by step. Opo. Mhm. Ay, huwag tayong magmadali. Yan. Kaya kung gusto natin na tayo ay maabot yung pagkakaisa natin sa pananampalataya, ay una muna ay makinig tayo ng pabalita. Yan. Oho. At nangangahulugan mga kaibigan na sila'y mananatili hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ayan po yun. Hindi po sa dahilan na may iba tayong mga kaibigan na kapag nag-share tayo ng pabalita, ay, Opo. alam na namin yan. Yan. O, paano tayo magkakaisa sa pananampalataya kapag ganito ang mga rason o mga dahilan ng ating Opo. mga kaibigan na para bang hinahadlangan ang daloy ng katotohanan sa kanilang mga buhay. Opo. So, yan po mga minamahal kong mga kaibigan na tatagal. Kung hanggang kailan mananatili ay hanggang sa katapusan ng sanlibutan ay hindi natin alam kung hanggang kailan yun. Parang partner, sabi nga, simulan magbilang ng buhangin sa dagat na yun. Doon mo makikita kung hanggang Hanggang saan ang katapusan. Oho. Para bang sa panahon ni Columbus, yung navigator, the Mhm. great navigator, Opo. sabi niya noon kasi, Mm. ay tumingin siya kasi sa dalampasigan. Sabi niya ay, ito ang mundo ay hindi ito bilog. Mhm. May hangganan ito. Doon sa dulo na yan, Opo. ng dagat na yan, kapag dumako ka na ron, ay malalaglag ka. Mhm. Yan ang kanyang
pagbigay ng pagkakinandan sa mundo. Opo. Ay hindi po ganoon. Naglakbay siya. Oho. Matagal na paglalakbay. At kanyang napatunayan, bilog pala ang mundo. Yan. Hanggang sa natuklasan niya ang isang lupain Mhm. na tinatawag na Amerika. Mm. Kanyang natuklasan ito Opo. sa kanyang paglalakbay. At walang hanggan, kapatid. Opo. Walang hanggan, partner. Oh. Ayan. So, yan po ay napakalinang mga kaibigan na habang tayo may chance pa, habang tayo may pagkakataon pa, gamitin po natin ang ating mga kaloob na ito hanggang sa magunaw at na magwakas ang mundong ito, dumating ang Panginoon. Mahirap, partner, no? Parang mahirap ito sa isipan ng ating mga kaibigan. Kailan ba, kaibigan, na natuklasan mo na ba ang kaloob kung ano mayroon ka? Kung iyon na itong naramdaman, iyon na ba itong unti-unti na ginagawa o nagiging bahagi na ng iyong buhay sa paglilingkod? O ito ay nakita mo, ginagamit mo sa iyong pangsarili lamang? Mahirap na kalagayan ang ganito, partner. Opo. Na kapag mayroong kang kaloob na ibinigay ng Panginoon na hindi mo ginamit para sa kanyang gawain, delikado po ito. Mhm. Kaya po pinapayuhan tayo na upang tayo ay matatag, maabot natin ang pagkakaisa ng pananampalataya Mhm. at lubos na pagkailala natin sa anak ng Diyos ng ating Panginoon. Ito po ay kinakailangan ang ating mataman na pagsuko ng ating sarili sa Kanya. Ang banal na Espiritu ang kikilos sa ating mga buhay. Siya ang gagawa upang tayo ay maging mabunga sa lahat ng ating mga gawain sang-ayon po sa kaloob na ibinigay ng ating Panginoon. At isa pang banda pastor dyan ay nagtanong, sabi niya, paano ko ba malaman na ako'y may kaloob? Paano mo ba masasagot sa iyong sarili kung ikaw ay may kaloob na? Ay, Yan. Ay, hindi ko man malaman, hindi ko man nararamdaman. Ano ba yung kaloob ko? ay inihanay na nga, partner, kanina. Kung saan ka libil na andoon. Mm. Oho. Hmm. At sa ibang banda, sa isang banda mga kaibigan, hindi tayo masisiro. Ayan po. Yan. Oo. Hindi tayo masisiro na tayo walang kaloob. Baka ang kaloob mo ay hindi ka mangangaral, hindi ka pastor, hindi ka guro. Baka ang kaloob mo ay financial support. Yan. Alam mo, mahal na mga kaibigan, Opo. mabibigla ka minsan na kung paano madidiscover ang kaloob na mayroon ka. Opo. Yung sa panahon na ikaw ay walang-wala. Mm. At meron ding taong nakita mo na nangailangan ng tulong na siya rin ay walang-wala. Ano kaya ang iyong isipan o damdamin sa bagay na ito? Paano mo makikita doon na ikaw ay may kaloob ng Panginoon? Paano mo gagamitin sa isang pagkakataon na pareho kayo na nangangailangan? Saan ang kaloob doon para sa iyo na pwede kang tumulong, pwede kang umabot sa pangangailangan ng iba? Kaya po, dito makikita, partner, ang hayaga na sinasabi na kung ikaw ay may mabuting kalooban, nag-extend ka ng tulong sa ibang tao, yan po ay isang hayag na kaloob para sa iyo. Opo. Oho. Kita mo yung mga batang maliliit, no? Napakagandang tingnan na nagsishare sila ng isang tinapay. Yan. Oh, kaloob yan. Opo, kaloob po yan mga kaibigan. Yung pagbigay. Kumbaga ay maliit na bagay, pero kapag yung mga kaloob natin yan, pinagsama-sama natin, ang mabigat na gawain ay gagaan. Yan, totoo po yan. Mhm. Mga minamahal kong mga kaibigan, sa oras pong ito, napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat siya po ay naghahayag ng mga bagay na hindi pa natin nalalaman. Itong Diyos nating tinanggap natin sa ating buhay, siya'y Diyos na batid niya ang lahat. Wala tayong matatago sa ating Panginoon. Gusto mo na malaman ngayon ang iyong talento, ang iyong kaloob. Gusto mong magpagamit sa ating Panginoon. Ngunit tanging kailangan natin ang ating Panginoong Hesus upang ating madiskubre kung ano ba talaga ang talento
na ipinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. At kung magkagayoy, ang ating mga talento ay ipapagamit natin sa ating Panginoon. Maglilingkod tayo sa kanyang ministeryo upang lumawak, lumago ang kanyang kaharian sa sanglibutan ito. Tunay na mararanasan natin ang ligaya ng buhay at maraming mga tao ang babaguhin ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag po nating pagunahan ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mahal na kaibigan. Napakabuti niya sa lahat ng panahon. Gusto niya na tayo'y lumago. Gusto niya na tayo ay makibahagi sa kanyang pabalita. Kaya't sa anumang pamamaraan ng paglilingkod na po pwede natin gawin po natin ito. Sa ikatataguyod, sa ikakabanal nating lahat bilang kanyang mga kinatawan sa pamagitan po ng pagpapahayag ng kung anong kaloob na mayroon tayo, na tayo ay magiging kasangkapan upang maabot ang mga waglit na mga kaluluwa. Makakatulong tayo sa ating pamilya, sa ating kapitbahay, sa sinumang tao, at ang lahat ng ito ay dahilan sa gumagawa ang ating Panginoon sa pagkasi ng Santong Espiritu. Kaya kaibigan, kapatid, nag-iintay ang ating Panginoong Hesus dahil mahal ka niya. Ngunit sa oras na ito, wala na po tayong panahon upang tayo magpatuloy sa ating talakayan. Kaya sa pagtatapos ng ating programa, tayo po ay manalangin at hilingan natin si Pastor Ricarte Riano. Dakila ka, aming Diyos. Kinikilala ka namin ng lubusan sa iyong kapangyarihan. Ipinagkaloob niyo po sa amin ang mahalagang mga hiyas, mga talento sa bawat isa. Na kung papaano kami ngayon gumagalaw, gumagawa, sang-ayon po sa inyong ibinigay na mga kaloob. Lubos pa namin itong gagawin, pasiglahin, at magiging mabunga ang lahat ng aming gagawin sapagkat kami ay sumusuko ng aming mga sarili sa inyo. Ganapin sa aming mga buhay, O Diyos, ang isang katotohanan na ang lahat ay aming magagawa sang-ayon po sa kapangyarihan ng aming Panginoon sa kanyang biyaya, sa banal na Espiritu na siyang lumulukob, nagbibigay inspirasyon upang kami ay maging masaya sa paglilingkod. Tulungan po ang aming mga kaibigan na sumusubaybay at ganun din ang pamunuan po ng radio natin, 101.3 Udyungan. Sa lahat po ng aabot ng pabalitang ito, patnubayan kami at masaganang pagpapala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga karadyo natin, ka-Facebook, ka-YouTube, salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Ako po ang inyong kaibigan, kapatid kay Kristo, Evangelist Jomer Taihon, at ang aking pong partner. Pastor Rick Riano, magandang hapon po sa lahat.